Isa mga kagawad, secretary treasurer, yung iba kasi nakita namin na basa yung mga pantalon nyo. Pag uwi ninyo, bumili kayo ng bagong pantalon nyo. Ayos! Samahan niyo ba ng bagong tawa? Tapos, bayaran. Walang katapusan ang pagbabayad ng utang na loob. Ay napakalaki ng gastos ka naman. Hello! Salamat sa Diyos. Nakarating kayo ng maayos. Ligtas. Alam ko, masama pa naman. Inaawat kayo. Nang panahon. Pero nagpunta pa rin kayo. I love you too. Maraming salamat sa pagtulong ninyo sa aking panyaya. Nabusog ba kayo? Buti naman. Pagka, itong mga darating na araw, siyempre, hindi naman ito magaling na desisyon. Ang katotohanan naman yan, alam ng bawat isa sa inyo na mahal na mahal ko si Boss Danny. At bilang ganti ng aking utang na loob na hindi naman kasi ang utang na loob hindi natatapos bayaran. Walang katapusan ang pagbabayad ng utang na loob. Ay napakalaki ng pagmamahal ko at utang na loob kay Boss Danny. Kaya naman sa pag-ibig kong kaparanan, at least kahit paano, naiyak naman sila. Yan naman si Dennis, si Billy, si Lane, si Fox, at saka si Ate Ana. Bigyan naman sila ng pagkakataon. Nakaangat naman sila. Ngayon kung meron pa akong pagkukulang, gusto ko naman punan siguro yung pag-imong ko ng utang na loob. Baka naman ko pwede sa ibang bagay na lang. Kasi may utang na loob din naman ako sa mga taga-Maynila. Siyempre, biro yun. Sa totoo, bagay na pinagpapasalamat ko naman. Kahit na nanay ko si Chayo, tatay ko si Pupete, solo man ako. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong mga batang Maynila, narating ko kung pinalalagyan. Kaya hindi naman siguro pwede magbingi-bingihan. Baka matuluyan ang tamad nyo sa akin. Hindi ko naman kayo iniwan eh. Inalay ko lang yung sarili ko sa mga kababayan natin Pilipino na kung ano nangyari sa Manila, pwedeng mangyari sa buong bansa. Yun lang naman ang purpose nun eh. Kaya na siyempre, nag-desisyon ng kababayan, yun, all-outs tayo. Pero, tayo mga batang Maynila,
matapos sa tulong natin maglalakad sa kalsada na inalay natin yung sarili natin as a matter of choices. Norme, ikaw pa rin! Kaso, kahit saan ako magpunta, naglalagay yung mga pinaka-spoiled sa akin. Yung mga lolo-lolo. Sino ba mga senior citizen dito? Sa mga. Umamin na kayo. Yung araw, hindi pwede umamin. Pero sa Maynila, spoiled ang senior citizen. Malulungkot lang ako. Mahal-mahal ko yan. Hindi ko lang kung nangyayari rin sa inyo. Nagtataka naman ako. Bakit ba binago-bago yung batas? Hindi ko maintindihan yung ano eh. Ako sino pa sinumunod sa Muslim. Di ba? Kwentuhan lang tayo sa kanya. Di ba nung araw? Ang pangako ko, noong 2019, marami sa inyo nakapakinig ito. Ang pangako ko, dadalhin ko ang Makati sa Maynila. Naalala niyo yun? Sabi ko, unahin ko na dyan. Kung sa Makati, may birthday cake ang lolo-lola ko. Sa Maynila, meron. Tapos, maswerte-swertehan mo, nakakita ko ng pizza, ng jacket. Ang ginawa ko, yung mga lolo-lola ko, kahit paano, may inaasahan na living allowance. Yun lang, ganun lang kasimple yung batas. Simple. Hindi mo kailangan butante ka. Bakit yun? Kailangan butante pa. Diba nung araw, pag hindi nakuha, di ba bigaya ang kwarto na rin? Minsan nagdili ang gobyerno eh. Minsan dili naman. Di ba nabigay? Ika-anim na buwan. Wala siya. Ibinigay. Ika-siyam na buwan. Simula nung unang buwan, hanggang siyam na buwan, nakukuha naman ng mga lolo-lola ko, di ba? Bakit may forfeiture? Kaya si chairman ngayon sa kanyang kagawad, pinagdududahan ng mga senior citizen. Chairman naman, yun ang pangalan, ginanong ko eh. Hindi nyo naman ginali. Kasi ang naman ng tao, kung ano yung ginawa ng araw, itutuloy ka na. Kaya napagbibintangan niya yung mga pagawa, yung mga barangay official. Tapos pag wala ka sa bigayan, wala na. Mali po yun. Ako tingnan niya mga araw-araw ng sabi ko. Mayaman, middle class, mahirap, lahat pantay-pantay. Nagkakaroon. Wala tayong pinipili. Butante, hindi. Kasi ang purpose nun, kahit pa paano yung mga lolo-lola ko, may mabubunot sa pusa, panglambing niya sa ako niya. O kaya pangusartan, may permit, pero naman siyang mabubunot. Sa kamaran naman niya, ay may gobyerno naman sa Maynila. Yun ang purpose ko. Konti na lang ang birthday ng mga lola-lola ko, makatinig lang sila ng gobyerno na nagmapalasakit sa kanila sa dami ng panahon na nagdaan. Yun ang purpose. Kasi ko alam bakit binago. Hindi ko maintindihan, may budget yun. Kayo, nagbabudget kayo. Pag hindi natos ka, solid, di ba? Ito naman. Nandiyan niya. Hindi na lang natin. May biro-biro pa ako ng araw. 6 na buwan, binigay. Ika-6 na buwan, namatay. Buwan na kami sa kabawan. Torduhan mo ng bulto. Hindi mo malalaman ang owa kung na yung medyo yun. Hindi ba yung katuwa lang?
Mapaligaya ko lang yung mga matatanda. Lahat naman tayo, tatanda. Pero, in our own little way of making them feel that they are may pagdiin ng tingin sa kanila. But anyway, nandito na rin lang naman ang pag-uusapan na o mamaya, pag-uwi ninyo sa kanya-kanyang barangay, sabihin niyo na sa mga minamahal kong lolo-lola ko, nanay-tatay ko na senior citizen. May awa Diyos sa akin, ibabalik natin kung ano yung dati. Okay. Sabihin niyo na sa kanila yun. At least, may mauwi man lang yun sa akin ngayong araw na ito na something to hold on, something to cling on. Basta kung yung normal tatay, yun yun. Ibabalik lang natin. Ayun, ano nyo na, paparatahan nyo na. Ha? Gawin ko na sa siko? Ay, magpakwenta pa ako. Alam niyo bakit? Ganito ang kwentata niya na, una, yung pera na yan nasa kalsada. Nung mag-mayor ako. Nasa kalsada yan, yung nakikita ng kalsada, maganda pa. Pero maya-maya nakita, gagawin ulit. Sabi ko, maganda naman ang kalsada natin. May mga ko sa taong bayan. Naikot ko yan. Almost 1 billion. You do the math. 500 times 150,000, 75 million a month. Quarterly ang bigayan kasi quarterly ang pasok ng pera. 75 times 12, almost 1 billion pesos. Pero yung 1 billion, hindi natin makukwenta yung ngiti, yung ligaya, kasi walang hanggang tuwayo na kahit pa paano, meron kami lahat, mayaman, middle class, butante, nakahirate, sa karamdaman. Mahalaga pa rin siya sa puso ng mga kita. Pero yan ang natin, kompromiso ko na sa inyo na sabihin nyo na sa kanila, pag-uwi ninyo, hindi na kanya problema, baka mapagdudama pa ako nakalawit ko yung 500 mo. Pagdating ng araw, papalit naman natin. Okay? Susunod, ito yung reklamo sa akin. Pwede pumanatag na rin kayo. Hindi ko maintindihan bakit kailangan kayo ng pa-schedule sa inyo center. Ito ba yun? Ano yun? Halimbawa ako, pag-asalit na ako, hinaharap ako. Dali mo ako sa center, sabi mo ako, Lola, wala kang schedule. Bakit kailangan may schedule? Kung ako nalulungkot iniwan ko yun. May sistema na ikinalulubog na ng tao yung sistema Bakit ito? Iipay mo pa. Kung ako nga namamopi Condominium 1, Condominium 2, Condominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, lahat ito, kinopya ko lang sa Singapore. Ako namamopi. Alam niyo naman, pag nagka-capital report ako, di ba? Ito, okay natin. Kasi bagay sa akin. Totoo ba na nagpapa-schedule pa kayo? Kasi sinasabi rin sa akin sa ibang presidente. Then, ang lang ako tingin ko personally, medyo mali yun. Ang health center, takbuhan ng test pool. Papacheck up.
Di ba? Tapos hindi na ng calcium sa iron. Pero wala naman ang vitamin ng lumbis na importante. Tapos yung matanda, magbabaka sa kanin yun, baka may lusampan, may porphin, yung check up. O kaya minsan may nararamdaman, minsan may aso, diba, papacheck up ka sa center, baka may appointment. Yung mga simple bagay. But anyway, may awa ang Diyos. Basta ko na rin natin, wala naman pabalik natin. Hindi mo kailangan magkakit. Sunday, manghuli kayo na manghuli ng suspect. Sisiguraduhin ko may ospital para ma-medical ninyo yung mga suspect. Hindi nyo na kailangan by schedule. Hinahangin ako mapapagawa. But anyway, that's what I learned of things. Napagkukwentuhan lang natin. Marami pa naman mahaba pa pa naman. Ngayon, yung dalawang man lang ngayon, pumunatag ang tao, pumunatag ang tao. Kaya awan Diyos, pag sinamahan mo kami, ni Ali, pabalik lang sa dating sistema. So anyway, tama na muna yan, may panahon para dyan. Gusto ko lang may mauwi kayong kwento kahit pa paano. Ngayon meron naman akong pakiusap. Babalik lang ako doon sa mabigat na desisyon. Kahit magkaganon na. Meron lang ako, ito personal ko naman. Sa akin lang ko. Hindi ito pang taong bayan. Personal ko lang itong request. Nakikisuyo lang ako. Kasi baka uminig ang laban. At may masabi kayo masakit na salita kay ate. Pakiusap ko naman, huwag yung pagsasalitaan ng masama ang ate ko. Kasi masasaktan niya. Dahil hindi iba sa akin naman. Parang pamilya ko. This is not about us. This is all about you. This is about the people of Manila. Kaya yung sa akin ka na salita, arbor ko na sa inyo. Huwag na lang. Kaya yun na lang ang tao. Yun na lang ang irigala nyo sa akin. Huwag nyo na mapagsalitaan. Kung meron man kayo sa mga loob, kung meron man kapukulang, sarili ninyo naman. Then let the people decide. Anyway, it is the people who will decide naman kayo. So, pwede ba yun? Maraming sa akin. Iuulan kayo, kung sa mga kayo, makakakit lang. Ganyan na lang. Ano ko na lang yun? Kaya na natin. Nandiyan na yan. Ayaw ko naman tayo magkahiwa-hiwalay. Sasamahan ng loob, sasakit na sa loob. So, yun lang yung personal. Para sa akin na lang. Mabigat sa akin kasi si Sosyo pero yun na lang akin ko sa Sosyo. Yung iba gagawin ko. Lahat ng trabaho, 24 oras ulit, and so on and so on. I'll do my best. Pero andito mga kasama natin. Andi dito si Christian Uy. Matagal na natin kasama sa Museo. Dong Mercado. Elmer Pa. Lou Veloso. At ang aking congressman, Congressman Joe Louie. Ito naman, partner natin, Ali Atienza. Sana Sunday, nakasama namin kayo. For the meantime, gusto ko lang, huli kayo, ligtas, mag-ingat kayo. Maraming mahaka yun. Isa mga kagawa at sekretary treasurer, yung iba kasi nakita kanina, basa yung mga pantalon nyo. Pag uwi ninyo, bumili kayo ng bagong pantalon.
Ayos! Samahan niyo ba ng bagong taon na? Dahil sa... Mahal na mahal ko kayo. Mahirap, pero ang pinag-uusapan dito, tama ba yan? So mag-ingat kayo po tapos na tayo, yun lang. Yun lang. Mag-ingat kayo. At pag may pagkakataon, ito pala nakalimutan ko. Makisuyo lang, kapag kailangan kayo ng pamahalaan, makipagtulungan kayo sa pamahalaan. Makipagtulungan kayo, bakit? Ang ikabubuti na nasasakupan natin, ikapapaguyod ng luso. Huwag tayo ang ano kapag yun. Hayaan na natin ito. Pero kung namintan kayo mga barangay isa, may pangangailangan ito, makipagkaisa kayo, makipagtulungan kayo. Ayun lang kasi kawawa yung mga tao. Dami ngayon. Hirap yung buhay. Totoo lang. Hirap yung buhay. So, pag-ingat kayo po, maraming salamat sa pagtulungan niyo sa akin. Invitasyon. I love you! Pagpalain nawa kayo ng Home Kay Kapal. Manila! God bless! Thank you!